At ngayong gabi, ang magbigay sa atin ng mensahe, tawagan natin si Joka. Siya po magbigay sa atin. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon at hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Tayo po ay tumayong lahat at tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. First Kings chapter 17. Dapat po ay isang chapter ang babasahin natin. Pero dahil ang oras natin po ay maikli, isang verse na lang. Pero hihimay-himayin po natin ang mga chapter nito. 17 verse number 24. Say aloud, amen, kung nadyan na po. Amen. In verse number 24, dalawang beses po natin siya uulitin. Verse number 24, ready, read. And the woman said to Elijah, now by this I know that thou art a man of God, and that the word of the Lord in thy mouth is truth. One more time, let's read this. And the woman said to Elijah, now by this I know that thou art a man of God, and the word of the Lord in thy mouth is truth. Amen. So, the title of our message, God's vision is Elijah's mission. God's vision is Elijah's mission. Tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na muli po kami po ay makapakinig ng iyong salita. Banal na Espiritu, hinihiling ko po at hinihingi ang kapangyarihan mo ang siyang gumawa, Panginoon, ngayong gabing ito. Nawa, hindi po ako makita, Panginoon, hindi po ang aking sariling kaalaman, bagkus, Panginoon, ang wisdom na nanggagaling sa iyo ang siyang maibabaw, Panginoon, at manguna sa pulpitong ito, Panginoon. At tawarin niyo po kami sa aming nagagawang kasalanan, pagkukulang sa inyo. Banal na Espiritu, ikaw po ang patuloy na gumawa hanggang matapos po ang mensahe po na ito. Patawad po sa aming mga nagawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, the month of October is Mission Emphasis Month and also a Pastor's Appreciation Month. No? Humingi po ko ng wisdom sa Panginoon, no? Paano ba i-combine yung mission and yung pastor appreciation? And God gave that message. No? Brethren, as we emphasize our mission month, let us find out, can a mission start without the man of God? Can a mission start without the man of God? In Romans chapter 10 verse 14, pwede po nating saglit buksan. Romans chapter 10 verse 14, ang sabi po ng Bible, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Now, praise God, kanina po ay nasaksihan natin, God sent a preacher doon po sa Oval. Amen? And matagal na pong prayer ng ating pastor. Ang prayer ng ating pastor, isa-isahin ng barangay. Unahin muna yung Bayan Luma. Sunod yung hanggang umabot tayo sa 97 para maisa-isa natin ang barangay, masyara ng gospel. Pero kanina, answered prayer. Ultimong yung mananalo at yung matatalo, parehas na sharan ng salita ng Diyos. Praise the Lord for that, because God hears the prayer of the man of God. No? Hindi lang yung mga barangay captain, barangay kagawad ang naligtas. Hindi lang mga PNP personnel, merong mga attorneys, merong mga politicians, and merong mga DILG secretaries. And of course, nakarinig ng gospel, pati ang Catholic priest. At isa pa, siya'y tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon, sariling tagapagligtas.
That's the power of prayer. So makikita po natin ang story ni Elijah dito sa chapter na ito at nung babaeng balo at ang kanyang anak. No? At sa kung papaano si Elijah lumakad sa Panginoon at ipahayag sa tao ang kapangyarihan ng Diyos. No? Makikita rin po natin, mga kapatid, how God proved things in the life of Elijah. And who is Elijah? Elijah is the man of God. God's vision is Elijah's mission. Salamat po sa Panginoon na ang vision ng Panginoon para kay Elijah, na ang vision ng Panginoon para sa babae ay patuloy na na-fulfill. Thank God we have a pastor. Thank God there is a man of God na nag-fulfill ng mission. Kaya nga sabi ng Romans chapter 10, verse number 14, how then shall they call on him in whom they have not heard? Kanina sa pagpipreach ng gospel, papaano nila maririnig o papaano sila tatawag sa Panginoon kung hindi nila narinig? At paano sila maniniwala o mananampalataya kung hindi nila narinig at kung papaanong nila maririnig kung walang mangangaral? Kaya salamat sa Panginoon na merong mangangaral ng salita ng Diyos. Kaya kinumbay natin yun, Pastor's Appreciation Month. Let us appreciate the work of God through Elijah, kagaya ng pagkagawa ng Panginoon sa buhay ng ating pastor. Salamat sa Panginoon, ang pastor po ay galing sa puso ng Diyos. In Jeremiah chapter 3 verse 15, and I will give you pastor according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. It is not us who choose a pastor. Hindi tayo ang pumili ng pastor, hindi natin pinili ang pastor dahil siya ay may mayaman or anumang ang kanyang posisyon. Hindi natin pinili ang pastor dahil siya ay ganito, ganyan. Every pastor has its own uniqueness. Salamat sa Panginoon na binigyan niya tayo ng pastor. Na kung saan ang pastor, siya ang mangangalaga. Siya ang mag-o-oversee ng kanyang mga flocks, ng mga member ng simbahan na ito. Thank God, we have Elijah in our day. Salamat na merong Pastor Bong na nakatch niya ang vision ng ating Panginoon, and then nandito siya and started a mission because he catch God's vision. May kita po natin sa buhay ni Elijah. Dako na po tayo sa number 1. No, number 1. God's vision is Elijah's mission. He stepped out to follow and prove. Elijah stepped out to follow and prove. He stepped out to follow and prove. In verse number 3, balik po tayo dun sa 1 Kings. 1 Kings chapter 17 verse number 3. Ano pong sabi ng Bible in verse number 3? Get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan. Ano pong inutos sa kanya ng Panginoon? Ang utos sa kanya ng Panginoon, get thee hence, and turn thee eastward. Pumunta ka doon sa bandang eastward, and hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan. Verse number 4, and it shall be that thou shalt
drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. Amen? Ang sabi po ng Bible, pumunta ka, sabi ng Panginoon, pumunta ka doon. Bigla na lang siya inutusan ng Panginoon, sabi ng Panginoon, get thee hence and turn eastward, and hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan, and it shall be that thou shalt drink of the brook. Doon ka uminom doon sa batis. Elijah, doon ka uminom sa batis, at magpapadala ako ng uwak para ikaw ay pakainin. Amen? So si Elijah ay nag-step out to follow and prove the power of God. Kung iisipin ng ating limitadong kaisipan, paanong gagamitin ng Diyos ang uwak para pakainin si Elijah? Amen? Paano gagamitin ng Diyos ang uwak? Ang sabi ng verse number 6, and the ravens brought him bread and flesh in the morning. Ano yung bread and flesh? Tinapay at meat. Bumbira. In short, hamburger. Kanina, nandun kami ni Pastor, nabiyayaan. Pagkasama mo yung man of God, kasama ka sa biyaya eh. Pag inaya yung man of God kumain, automatic kasama. Pagkabukas namin, wow! Meat, flesh, and bread. No? Flesh and bread. At sa pagsunod ni Elijah, imposibleng gamitin yung uwak. Ano po bang ibig sabihin ng uwak? Ang uwak ay ang pinaka-pangit at pinaka-maruming ibon. Kayang gamitin ng Diyos kahit marumi. Para lang mapakain si Elijah. Pero nung ginawa ni Elijah, sa verse na ito, wala tayong makikita na kinestyon niya ang Panginoon. Panginoon, anong gagawin ko doon? Ang ating pastor, tinawag to become a full-time in the ministry. Way back 20 years ago. Hindi alam kung saan. There is persecutions na anong kakainin nyo? Anong kakainin ng pamilya mo? Pagkat kung salapi lamang ang rason, hindi iniwan ng business. Bakit? May pera sa business eh. Malalaki ang project ng business. Philippine Airlines, Nor, Ligas Lechon, Clover, UFC, lahat yan. Sabi ng Ligas Lechon, hindi mo ba kailangan ng pera? Ba't hindi mo tatanggapin yung project na ito? Hindi ko kailangan ng pera. Kailangan ko ng pera. I mean, kailangan, sabi ni Pastor, kailangan ko ng pera. Pero kailangan unahin ang Diyos. Pagkat nagpagawa siya ng Sunday. Amen? And then, dumating yung time, maraming persecutions, nung nag-full time for 10 years. And after 10 years, pumunta sa mission field, another persecutions sa paligid. Okay mapala, libre yung pagkain sa simbahan nila. Ito naman ngayon, pumunta sa isang lugar. Paano naman yung pagkain na naman nila? Ba't sila nag-aalala sa amin? No, masyado silang concerned. Sinong pagpapakain sa kanila? No. Alam niyo po, nung nag-start pa lang ang mission, kailanman hindi po binigo ng Panginoon ng ating pastor. Ang short testimony, meron kaming kapitbahay. Unbeliever po yan. Every morning, pag umaga, bibili yan ng isda. 1 kilong isda, iaabot kay pastor. Siya nagbabayad.
Panginoon nagpo-provide sa hindi mo ine-expect. I-expect mo ba yung unbeliever na yon na kapitbahay mo, nabibigyan ka ng 1 kilong isda para lang may makain ka in the morning, in the noon time, and until the evening, kainin mo yung isda. And then one testimony, start pa lang po ang mission. Every morning, yung lola ni Brother Richard, nung nabubuhay pa, pumupunta sa palengke. Alam ko, binibigyan po siya ng mga isda rin. Hindi yan papalya. Kakatok yan din pag umaga sa church. Pastor, meron po akong dalang isda. Mafe-fed yung morning, mafe-fed yung noontime, mafe-fed yung evening. Kaya nga pag nasa mission field, exciting pala. Yung inaasahan mo lang yung kapangyarihan ng Diyos. Ako taga-observe lang eh. Ay, may pagkain, kanino galing? Oh, ayos ah, ganun lang. Pero yung pastor, nag-iisip siya, naku, paano kaya gagawa ulit ng miracle ng Panginoon para magkaroon kami ng pagkain. He learned to live by faith. Pupunta ka sa Imus, nag-aaral yung isa mong anak. Ay, 3 pala. Nag-aaral yung 3 anak. Then that time ay tuwing gabi, doon si pastor nag-Bible study. Yung may kita natin, yung number 1 natin, number 3 na itong nabuksan ko. He stepped out to follow and prove. Ang Diyos po ay proven. Hindi kanya bibiguin. Gaya ng hindi niya pagbigo sa ating Elijah. Sa panahon natin ngayon, yan si pastor. He followed the command of God for mission. Meron siyang mensaheng napakinggan na nag-touch sa kanyang puso. And then nakarating siya sa Imus. Nung time na yon, ang edad ko ay 8 taon. Sino po ditong 8? Ilang taon ka na, Aaron? Si Brother Fernando, 80. Ilang taon ka na, Brother Aaron? 7. 1 taon ng tanda kay Brother Aaron. Sabi ni Pastor, ganyan lang ako kalit. Ano kaya kung dito tayo tawagin ng Panginoon, no? Malay ko ba sa mga ganong ano ba yun? Hindi ko alam ang tawagin ng Panginoon. Tapos ayaw ko talaga dito sa Imus. Sabi ko, pag si Papa nag-mission, magpapaiwan ako sa Manila. Pumupunta sila dito sa Imus. Sabi ko, hindi ako sa Imus. Sa Pasay ako dediretso kasi yun yung area po namin dati, Pasay. Kasi nandun yung aking kaibigan eh. Masakit sa puso ang mawal ng kaibigan. Ayun. Hindi ako pupunta sa Imus. Ayoko sa Imus kasi pag dito talaga ako naiinip talaga ako. One time, June, hindi ko alam, enrolled na pala ako. At naka-ready na pala yung mga gamit ko at wala na akong magawa kundi talagang sumama. There are many persecutions. But remember, in Romans chapter 11, verse 29, for the gifts and the calling of God are without repentance. Yung pagtawag ng Diyos, yung biyaya at pagtawag ng Diyos ay kailanman hindi mo pagsisisihan. Si Elijah ay tinawag ng Panginoon, pumunta ka doon, get the hens into eastward. Pakakainin ka ng raven. Makakainom ka sa batis, Elijah. No question. Si Elijah ay sumunod sa panawagan ng Panginoon. At siya
ay hindi binigo ng Panginoon. Pinakain siya ng uwak. Kahit uwak, kayang gamitin ng Panginoon para lang mapunan yung pangangailangan ng isang missionary. Proven na po yan. Hindi lang kay Elijah. Proven na hindi lang kay Moses. Kundi proven hanggang sa panahon natin ngayon, hanggang sa mga testimonies ng ibang pastor, proven po yan. Because the gifts and the calling of God are without repentance. Kung may young men dito, tinatawag ng Panginoon, walang pagsisisi yan. Kung adult men din, wala ring pagsisisi. Amen? Ngunit, may challenge si Elijah sa pangalawang pagkakataon. Elijah, get the hands eastward. Diyan kay inom sa batis. Siguro, naubos ni Elijah yung batis. Hindi umulan. Anong ginawa ng... Hindi umulan, so natuyo yung batis. Anong sabi ng Panginoon in verse number 10? Verse number 9. Sige, simulan sa verse number 8. And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Pinalipat na naman siya ng Panginoon. Oy, Elijah, pinakain kita sa pamamagitan ng uwak at pinainom kita sa pamamagitan ng batis. Ngayon hindi umulan, lipat ka ulit. Nakita na naman natin yung pagsunod ni Elijah. Sa verse na ito, no question, Lord. Sige, Panginoon. Kung saan mo ako dalhin, doon. Sige, Panginoon. Arise, bumangon ka, Elijah. Get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I commanded a widow woman to sustain thee. Makita natin yung widow woman. Kung ipipicture natin yung widow woman, ang widow woman ay walang kakayahan para pakainin si Elijah. Pero anong sabi ng Panginoon? Pumunta ka doon, Elijah, sa Zarephath. At pagpunta mo doon, Elijah, meron dong babae, widow woman, siya ang magfe-fed sa'yo. Siya ang magpapakain sa'yo, Elijah. She, widow woman, there to sustain thee. So he arose. No question to God. Hindi niya sinabing, Lord, baka naman, Panginoon, bakit mo ko palipat-lipat na lang, Panginoon? Pero ang sabi ni Elijah, ang ginawa ni Elijah, so he arose and went to Zarephath. Kaya number 2, he strengthened his faith and claimed God's promise. Lalo niyang pinalakas yung kanyang pananampalataya upang kanyang makuha yung pangako ng Diyos. Hindi nag-question si Elijah sapagkat alam ni Elijah kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos. Sabi ni Elijah, yun ngang raven kaya niyang utusan para ako'y pakainin. Ito pa tao ito, madaling kausap siguro ito. Kaya pumunta agad si Elijah doon sa widow woman. No? Ano ang sabi niya? Sabi ng Panginoon, pumunta ka. At may, in verse number 10, so he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there, gathering sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. Isipin nyo, hindi naman siya siguro kilala ng widow woman na ito. Pero kumatok siya, widow woman, painumin mo ako. Sabi ng widow woman, sino itong taon to at lakas ng loob humingi ng tubig sa akin? Pero anong ginawa ng widow woman? And as she was going to fetch it, he called to her and said, ito na naman, nag-request na naman si Elijah. Ano ba tong si Pastor Elijah? Ang dami namang request nito. Kakatapos lang ng request niyang tubig, re-request na naman ng bread. Sabi dito, I pray thee, a morsel of bread in thine hand.
Yan mga nasa kamay mong morsel of bread, tinapay na yan. Bigay mo sa akin. Ba, desisyon itong taong to Desisyon tong pastor na tong Elijah na to. Alam niya na widow woman ako. Alam niyang may isa akong anak. Ba't pambira? Binigyan ko na ng tubig. Nag-request pa ng bread. And she was going to fetch. He called her and said, "Bring thee, I pray thee, a morsel of bread in thine hand." And she said, "As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in barrel, and little oil in cruse. And behold, I am gathering 2 sticks that I may go in and dress it for me, and my son, that we may eat and die." Pastor Elijah, ito na lang yung natitirang bread namin, oil namin, Elijah. Naniwala na nga siya As she said, "As the Lord thy God liveth." Buhay ang Diyos mo. Pero sabi ni Elijah, ibigay mo sa akin yan. Ito na lang yung pagkain namin, pastor. Ito na lang yung natitira sa amin, ibibigay pa rin namin. Alam mo ba, Elijah, alam mo, Pastor Elijah, i-explain ko lang sa'yo. No? Kapag ito'y kinain namin, after nito, mamamatay na kami. Tapos, ibibigay mo pa. Ibibigay pa namin sa'yo, Elijah. And Elijah said unto her, "Fear not." Huwag kang matakot. Pastor, meron tayong, tapos na yung project natin ng mga bakal. Tapos na yung project natin ng ano. Ito na naman, next project ulit. Anong sabi ni Elijah? Fear not. Huwag kang matakot. Kadalasan po ng mindset ng tao, takot. Dahil baka mawalan. Takot magbigay dahil baka mawalan. Pero let's go back to the Bible. Let's go back to the Word of God. Na ano bang mangyayari kapag ikaw ay nagbigay? No? Fear not. Nagkalo-alo Alam niyo po, no, sabi ng Philippians chapter 4 verse 19, "Fear not, because but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." Ito po'y mensahe ni Apostol Pablo para sa mga miyembrong nagbibigay sa misyon. Hindi sa mga miyembro, hindi sa lahat, hindi to applicable sa lahat. Itong verse na ito is not applicable to all. Kasi minsan, life verse, "But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." Kinlaim na. Pero yung faith promise, zero. Kung makikita po natin sa verse, pag inakyat po natin ang verse ng Philippians chapter 4 verse 19, it is about giving to missions. Sabi ni Apostol Pablo, "Not because I desired a gift." Hindi dahil gusto ko yan. Hindi dahil gusto ko na regalo. Hindi dahil gusto ko magkaroon. Dahil yan ay para sa mga missionaries. "But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." Si Elijah, missionary. At ang sabi ng widow woman na ito, "Elijah, teka lang. Ibibigay ko pa ito sa'yo." Pero anong sabi ni Elijah? Huwag kang matakot. Fear not and do as our pastor had said in this pulpit, fear not to give in faith promise. Huwag kang matakot magbigay sa faith promise. Bakit? "But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ
Jesus. No? Hindi dahil dun sa Philippians gusto ni Apostle Pablo ng gift. But because gusto niya na magbigay para sa gawain ng Panginoon sa mission. The pastor is preaching about giving not for his personal desires, but our pastor preach about giving for you to be blessed. May binigay ng babae yung cake kay Elijah. And what happened? Balik tayo sa verse number 15. And she went and did according to the saying of Elijah. And she and he and her house, what is the promise of God? Did eat many days. Hindi pumunta si Elijah dun sa bahay ng babae para ang babae ay mawalan. Bagkus ang gusto ng Diyos para sa babae ay ang babae pagpalain. Isipin nyo, kung wala po si Elijah, kung hindi po ginamit ng Diyos si Elijah, mamamatay na itong babae na ito. Pero anong naging mindset nitong babae na ito? Ibibigay ko pa ito sa'yo? Ito na nga lang yung titira sa amin? Ibibigay ko pa sa'yo? And she went and did according to the saying of Elijah. Pero salamat, andun pa rin yung kanyang pananampalataya. Sige, Elijah. Sige, Elijah. Bibigay ko to sa'yo. Anong sabi ng Bible? And she, hindi lang siya, hindi lang yung babae, and he, pati yung kanyang anak, and her house, did eat some days. Some days ba? One day ba? No. They eat many days. Sometimes sa ibang tao nagque-question sa preaching ng mga pastor about giving. Ano ba ito? Giving na naman preaching ng pastor na ito. And ba ito si Elijah na ito? Mukha ng pagkain, mukhang tubig, lahat na, mukha na niya. Pero anong sabi ng babae? Sige, bibigay ko sa'yo. Pero anong nangyari sa babae? Pinagpala ng Panginoon. Hindi pagpapalain ng Panginoon yung babae kung hindi siya naniwala sa preaching ni Elijah. Bakit? Anong sabi ng Panginoon kay Elijah? Pumunta ka doon, hindi pa alam ng babae na magbibigay siya sa'yo. Pero pumunta ka doon, Elijah. At pumunta si Elijah doon sa widow woman. Pinagpala ang widow woman. She ate. Her son ate for many days. Pinagpala sila ng Panginoon. Pinagpala sila ng Panginoon. In Proverbs 11:24. Let's open our Bible in Proverbs 11:24. The Bible says, there is that scattereth and yet increaseth. Ito na yun eh. In-scatter na nung babae yung tubig. Sige, tubig na yan. Ito na lang yung pagkain namin, Elijah. Sige, sa'yo na rin yan, Elijah. Hindi ko alam kung masama yung babae, yung loob ng babae dito sa verse na ito. Pero mukhang masama yung loob eh. Kasi sabi niya, ito na nga lang eh. Tapos, kukunin mo pa. Pero sige, bibigay ko sa'yo. Kasi kung hindi naman masama yung loob ng babae, sige, sa'yo na yan, sige, sa'yo. Hindi, nag-question pa siya eh. Pero sabi ng Bible, there is that scattereth and yet increaseth. Merong nag-scatter ng kanyang blessing, binibigay niya sa iba't ibang aspeto ng pagbibigay, and yet he increase. Nagbigay siya sa faith promise, nagbigay siya sa tithes and offerings, nagbigay siya sa love offering, and yet he still increase. Because the Bible is true, because there is that scattereth and yet increase it. Merong nag-i-scatter, sige, scatter. Siya'y nag-i-increase.
Kaya pag lalo kang nagbibigay, lalong ang pagpapala ng Diyos ay sumasagana. Yan dapat maging mindset ng bawat Kristiyano na hindi pag ikaw ay nagbigay, ikaw ay mawawalan. Proven dun sa babae. Binigo ba ng Diyos si Elijah? Sige Elijah, pumunta ka dun. Panginoon, wala nang uwak dun. Merong babae doon, widow woman, ipakakainin ka niya. Sige po. Pero hindi nagsabi si Elijah walang uwak dun. Wala na siyang question. Itong babae na ito yung nag-question. Because Elijah, alam niyang sabi ng Panginoon galing sa salita ng Diyos, pinreach lang ni Elijah. Pero yung babae, para bang nainis kay Elijah. Hindi natin alam anong klaseng reaksyon yung ginawa ni widow woman sa pagkakataong ito. Binigay. Ano ulit sabi ng Proverbs 11, chapter number 24? There is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth. Ngunit merong hindi niya may scatter. Ay naku, baka mawalan ako. Ay naku, hindi ko to pakakawalan, baka mawalan ako. The Bible said, there is the scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth and that come to poverty. Sabi ng Bible, meron daw nagwi-withhold sa kanya more than a meat. Pero, lalo naghihirap. Pag lalo mong wini-withhold, yung kung anong meron ka, lalo yang mawawala. Pero pag in-scatter mo kung ano yung meron ka, what the Bible says, you will increase. Hindi ka mawawalan. Salita ng Diyos ay totoo. Sabi sa Luke chapter 6 verse 38, buksan natin para mas maganda. Luke chapter 6 verse number 38. The Bible said, give, ang sabi ng Panginoong Hesus nagsabi nito give, and it shall be given. Give. Pag sinabi ng pastor, give. Give na naman. Pero Panginoon nagsabi nito, pinreach lang ng man of God. Sabi ng Panginoon, give, and it shall be given. At ang Diyos, hindi siya papayag kung ano yung laki ng bigay mo, ay hihigitan niya pa. Pag siya'y nagbigay ng kutsarita, pag ikaw ay nagbigay ng kutsarita, ibibigyan kanya ng kutsara. Pag nagbigay ka ng kutsara, bibigyan kanya ng sandok. Pag nagbigay ka ng sandok, bibigyan kanya ng pala. Pag binigay mo yung pala, ano na ibibigay sa bakuna? Mixer? Bibigay. Hindi magpapatalo ang Diyos. Good measure. Dapat tama yung sukat ng pagbibigay. Hindi dapat natin kinukuha ang para sa Panginoon. Good measure. Tamang sukat. Pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye met withal, it shall be measured to you again. Give, and it shall be given. Don't give, hindi rin magi-given. No? Kaya ito, yung babae na ito, kahit siya, sige, prove nga natin. Pero na-prove naman ng babae. Kumain siya ng many days. Thank God. God gave us a pastor like Elijah. A pastor who are not afraid to preach about giving, not because of his own desire, but for you to be blessed by God. Si ibang pastor, takot mag-preach about giving. Pero salamat, meron tayong pastor na hindi takot. Si Elijah, takot ba? Grabe nga mag-command si Elijah babae, bigay mo nga sa akin yung pagkain mo. Ano ba naman, wala namang galang itong tao. Bigyan sa akin yung
singilin agad ako ng pagkain. Ano bang ano ko, para utang na loob ko sa'yo. Wala naman akong utang na loob sa'yo, bigla-bigla kang lumisita sa bahay. Salamat that there is a pastor na hindi takot mag-preach about giving. Kaya don't worry if our pastor is still preaching about giving. Kasi minsan, giving na naman, meron na naman tayong commitment, meron na naman tayong project, meron na namang FISM board. After ng FISM board, ano na naman ang next? Tiles naman, ano na naman ang next? Stage naman, tapos ng stage, next na naman. Give, and it shall be given. Kung ang babae hindi ginutom for many days, at kung totoo kung naniniwala ka ng salita ng Diyos ay totoo, hindi ka magda-doubt. Don't take giving as a burden. Huwag natin i-take yung pagbibigay na para bang burden sa ating mga pakiramdam. But giving is always a blessing. Giving is always a blessing. Isipin natin, pag tayo nagbigay, sabi ng Bible, there is that scattereth, and yet increaseth. Panginoon, gusto ko po mag-increase, scatter it. Pero Panginoon, welcome to poverty. Pero gusto ko mag-increase, scatter it. Pero Panginoon, you welcome to poverty. Ano ba? Gusto mo bang maghirap? Ayoko po, Panginoon. Scatter mo. Pero, hindi maghirap ka. Ganun lang yung measure ng Panginoon. Ganun i-measure ng Panginoon yung pananampalataya ng tao. Iti-test niya yung pananampalataya ng tao sa time na parang imposible. Kaya nga faith eh. Kasi paniniwalaan mo yung mahirap paniwalaan. Kapag nagbigay ka ng walang pananampalataya, i-withhold mo. Pero kapag ikaw ay nagbigay, dahil yan ay salita ng Diyos, you will increase. You will increase. Don't take it as a burden, but be excited when you give. Because when you give, there's always a blessing. Hindi tao ang nagsabi po nito. Salita ng Diyos ang nagsabi nito. Kasi kung ako ang magsasabi nito, at hindi ko binasa yung Bible, pwede nyo sabihin sinungaling ako. Pwedeng sabihin ng mga tao, hindi totoo yung sinasabi mo? O sige, hindi na ako magsasabi, ikaw na lang magbasa. Ano sabi diyan sa Proverbs 11:24? There is at scattereth and yet increaseth. Ano daw sabi diyan? Meron daw nagbibigay pero lalong pinagpapala. Salita ng Diyos 'yan. Kaya paniwalaan mo kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos. So dito sa time na ito na-claim hindi lang nung babae, hindi lang ni Elijah yung promise ng Panginoon. Tinupad ng Panginoon yung promise niya kay Elijah. Elijah, pumunta ka dun sa widow woman. Maniwala ka sa akin kahit pakakainin ka niyan, Elijah. He strengthened his faith. Pinalakas ni Elijah yung kanyang pananampalataya and claim God's promise. Kilaim niya yung promise ng Panginoon. Gayon din yung woman. Na-claim ng woman yung promise ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig niya sa sinabi ni Elijah. Sapagkat yung sinabi ni Elijah, yun yung galing sa Panginoon. And they eat so many days. Thank God we have a pastor
na hindi takot mag-preach about giving. Dahil ang pastor na nagpe-preach about giving, isang pastor na gusto kang pagpalain. Ewan ko lang po kung ang pastor natin ngayon ay si Elijah. Baka ma-open bawat isa sa atin. Ka nga dito, bigay mo sa akin yan. Grabe, pastor to ah. Ano ba yan? Sa kapilitan talaga to. Hawak ko na eh. Kinuha pa. Kung si Elijah, no? Pero, hindi binigo ng Diyos yung widow woman. Pero, may another challenge kay Elijah. Na-revive yung babae. Okay na, ayos to. Pinagpala na ako ng Panginoon. Nakakain na kami ng many days. Ang daming pagpapala ng Panginoon. Totoo pala talaga yung sinasabi ni Pastor Elijah na to. Pambiran, Pastor Elijah na to, no? Kala ko, naglolo ko. Kala ko kung sinong dito dumating sa bahay, bigla na lang akong kukunan ng kung ano-ano. Pero grabe, nakakain ako ng marami. Pinagpala ako ng Panginoon dahil sa pastor na ito. Hindi siya natakot mag-preach about giving. Pero may dumating ulit na challenge, both kay Elijah at dun sa widow woman. 1 Kings ulit. Sabi sa 1 Kings chapter 17 and verse number 18. And she said unto Elijah, O thou man of God, art thou come unto me to call my sin to remembrance and to slay my son? Elijah, pinakain nga kami ng Panginoon. Pinagpala nga kami ng Panginoon. Pero ba't ito naman nangyari? Kasi sabi ng verse 17, And it came to pass after these things that the son of the woman, the mistress of the house, fell sick. And his sickness was so sore that there was no breath left in him. Umbira. Pinagpala ako ng Panginoon. Umbira, ito namang anak ko, nagkasakit. Panginoon, nagbigay naman ako, bakit nagkasakit naman itong taong to? Minsan, kine-question natin ang Panginoon kapag may ginawa tayo sa Panginoon at isumbat natin sa Panginoon yung mga bagay-bagay. Panginoon, ginawa ko naman to ah. Pero bakit? Pero bakit itong anak ko? Bakit ito? Fell sick na siya. And his sickness was so sore that there was no breath left in him. Tinawag ng babae si Elijah. And she said unto Elijah, What have I do to thee, O thou man of God? Ano sabi ng babae? Ang gagawin ko dito, ikaw na pastor ka. Art thou come to call my sin to remembrance and to slay my son? No, nakalimutan na ng babaeng ito kung paano siya pinagpala. Sinisi niya na si pastor. Dumating ka ba dito para magkaganto yung anak ko, Elijah? Pero nakalimutan niya na dapat patay na talaga sila eh. Blessing na nga eh. Patay na dapat kayo. Kung wala si Elijah, kung hindi pinadala ng Diyos si Elijah, consume na kayo dapat. Wala na kayo. Dedo na kayo kasi sabi mo, yan na lang pagkain nyo, tapos mamamatay na kayo. Pero dahil naniwala ka sa sinabi ni Elijah according to the word of God, many days pa binigay sa inyo ng Panginoon. Kumain pa kayo ng many days, tapos ito, sabi mo, ito na naman nangyari sa anak ko. Elijah, dumating ka ba dito para parusahan at magkaganto yung anak ko? Nakalimutan niya na si Elijah yung dahilan. Ba't sila pinagpalat? Ba't pa sila nabuhay ng marami pang taon? Marami pang, kumain pa sila ng maraming beses. Minsan, pag may nawawala sa ating bagay, pag may nawawala sa ating something, i-question natin ng Panginoon. Panginoon, ganito naman. Panginoon, ganito naman ah. Pero bakit wala pa rin ito, Panginoon? But the last, verse number 19.
tinuruan na naman siya ni Elijah magbigay. Verse number 19, and he said unto her, give me thy son. Pampira. Binigay ko na yung tubig. Binigay ko na yung pagkain. Itong anak ko, bibigay ko pa, hindi na nga nahingi. Hindi na humihinga ito, Elijah. Pero sabi ni Elijah, and he said unto her, give me thy son. And he took him out of her bosom, and carried him up into a loft. There he abode, and laid upon his own bed. Verse number 20, and they cried unto the Lord. Praise God, we have a pastor that cried unto the Lord. Number 3, the last. Elijah stretched forth and pray. Elijah stretched forth and pray. In verse number 21, and he stretched himself upon the child 3 times and cried unto the Lord. Sometimes, merong mga miyembro ng church about to die, but the pastor is still praying for you to be and to get revived. Para bang sa tingin nung kanyang nanay ay wala ng pag-asa dahil hindi na humihinga. Pero sabi ni Elijah, ibigay mo sa akin. And he stretched forth his hand. Thank God, we have a pastor na ini-stretch pa rin ang kanyang hand para maabot ang bawat isa. Salamat sa mga mensahe na kanyang binibigay galing sa Panginoon para maabot ang pangangailangan ng bawat miyembro ng simbahan. Pastor Elijah prayed for your revival. Kaya kung may taong naghihingalo na sa kanyang spiritual life, there is a man of God praying and crying unto the Lord. Verse number 20, and he cried unto the Lord and said, O Lord my God, hast thou also brought evil upon the widow with whom I sojourn by slaying her son? And he stretched himself upon the child 3 times and cried unto the Lord, O Lord my God, I pray thee, let this child's soul came into him again. Same as our pastor. Panginoon, si kapatid is about to die. And there's no revival within her heart. And our pastor cried out unto the Lord, Lord, bring back the revival of this brethren. And the Lord heard the voice of Elijah. The prayer of the righteous. Sabi ng Bible, nakalimutan ko ng verse, the prayer of the righteous availeth much. The Lord heard the voice of Elijah. Lord, bring back the revival of this person. Lord, bring back the revival of this brethren, Lord. He cried out. There is morning, kumakatok ako sa kwarto ng pastor. Pagkabukas ko ng pintuan, nakikita ko siya nagpe-pray. Maybe ang laman ng panalangin na yon ay ikaw. Baka ikaw na nanonood sa live stream na hanggang ngayon wala ka pa rin dito sa face-to-face prayer meeting. Ikaw ang laman ng prayer ng pastor. To get the revival into your heart. Kapatid, Panginoon, nadalahin ko po si kapatid na ito. Balik mo yung revival na meron siya dati. And the Lord heard the voice of Elijah, and the soul of child came unto him again.
and He revived. Yeah, praise the Lord. Kung ikaw man ay nawala at ikaw ay bumalik, malaking part po dyan yung prayer ng pastor. Malaking part yung prayer ng pastor na magbalik yung init mo sa panalangin. Magbalik yung init mo sa pagbabasa ng kanyang salita. Magbalik yung init mo sa pananambahan. Bakit? Sometimes, ang Kristiyano ay parang patay. Bakit natin nasabing parang patay? Kasi siya ay malamig sa gawain, sa pananambahan, malamig sa pagbibigay, malamig sa lahat, cold. Pero sabi ng Panginoon, sabi ni Elijah, Lord, buhayin mo itong tao na ito, Panginoon. He cried unto the Lord, and the Lord heard her voice. The Lord heard the voice of Elijah, and the soul of the child came unto him again, and he revived. Siya na-revive ulit. And Elijah took the child and brought him down out of the chamber into the house and delivered him unto his mother. And Elijah said, Woman, widow. Sinisi mo ko kanina. That nga, end na siguro ng buhay nila ito dati. Binigyan pa kayo ng Diyos. May another blessing na naman ng Diyos sa'yo. Buhay ang anak mo. Thy son liveth. Tignan mo. See, thy son liveth. It is proven. It is proven. Alam nyo, in verse number 24, and the woman said to Elijah, Now by this I know that thou art a man of God. No. Ikaw na naman ay pastor. Ikaw na naman ay man of God. Now, by this I know. Ngayon, Elijah, napatunayan ko na ikaw talaga ay lingkod ng Diyos. And that the word of the Lord in thy mouth is truth. At ang salita ng Diyos sa iyong mga bibig ay totoo. Ang daming naging doubt nitong babae. Magmula doon sa bread, pati doon sa kanyang anak. Sometimes, tayong mga Kristiyano, dami nating doubt about the preaching of the man of God. Ang dami nating question about the preaching of the man of God. And kapag nangyari na po yan sa bawat Kristiyano, wala na yung revival sa kanyang puso. Kasi hindi niya na matanggap yung mensahe ng man of God. Anong gagawin ng man of God? Ipagpipray ka ng man of God. Kahit against ka na sa preaching ng man of God, pagpipray ka ng pastor natin. Every morning, i-revive mo, Panginoon, ito si kapatid na ito, Panginoon. Maybe sa kanyang puso, sinisisi niya ang simbahan. Maybe sa kanyang puso, sinisisi niya ang preaching. Pero i-revive mo ito, Panginoon. Then, babalik yung revival. Hindi lang yung bata yung na-revive. Pati yung kanyang nanay. Revive. Bakit? Woman said to Elijah, Totoo, alam ko na, Elijah, ikaw ay lingkod ng Diyos at ang bawat salita ng Diyos na lumalabas sa bibig mo, yan ay totoo. Kung meron mang magpapatunay sa atin na ang man of God sa una pa lang ay nag-step out siya to follow and prove God's command. Kung siya ay nag-strengthen, kung in-strengthen niya yung kanyang faith to claim God's promise, and He stretched forth His hand, He stretched forth, He reached you out, and He pray to God na ma-revive ka. Salamat, merong
Elijah. Salamat, merong Pastor Bong na nag-pray sa'yo na ikaw ay ma-revive. Na dapat consume ka na, dapat wala na tayo. Pero dahil ang Diyos, sinend niya yung man of God na extend for many days yung blessing ng Panginoon. Hindi natin alam kung hindi sinend ng Panginoon yung man of God sa Imus, kung anong klaseng buhay na ang meron ang bawat isa sa atin. Baka may nakakulong na, baka may sira na ang buhay, baka may gumagamit na ng pinagbabawal na gamot. Pero salamat, God sent His Elijah to Imus City. God sent Elijah to Imus City to step out and follow and prove, strengthen his faith and claim God's promise and stretch out and pray. Pero salamat dahil nag-send ang Panginoon ng Elijah sa atin. Yung buhay natin na dapat tapos na, ngayon ay nagpapatuloy. At unti-unting nare-revive sa tulong ng Diyos. Let's follow our pastor's journey. Let us be with him. Anumang vision ang binigay sa kanya ng Panginoon. Let us pray for our pastor. Magpasalamat tayo sa Diyos na ang ating pastor ay nag-step out to follow and prove and strengthen his faith to claim God's promise and stretch forth and pray. Thank God na fulfill yung mission because of the preacher. Because there is Elijah. Because we have a pastor. And as a member of this church, we are just like a widow woman na pwede ring pagpalain ng Panginoon for many days. Tayo po'y mag-pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon.